galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang champion na milyonaryo pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope. Nakip ang rin sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Ito nga pala si Kuya Jobert at ako isang komedyanteng Pilipino. Ako ngayon ay nandito na sa Calgary, Alberta, syempre sa Canada, and this is my MX3 story. Let's go! Medyo nagkakaedad na ako. Gusto ko rin syempre puro organic. Nagja-jogging ako, nagba-basketball ako. Saka syempre, alagaan mo yung binigay sa'yo ng Diyos na katawan. Yun, MX3. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Art. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's a midweek Wednesday. Malusog na gabi po. Pilipinas sa oras, 8 minuto makalipas ang 8 ng umaga. At ang mag-uwi ng Golden Dove para sa Best Public Affairs Program Host ay si Milky Rugonan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Affairs Program Host, si Milky Rigunan sa Isyung Pambayan. Isyung Pambayan, pagtalakay sa mga kaganapan sa ating kapaligiran. Isyung Pambayan, palatuntunang nagbibigay daan sa pananaw ng taong bayan. Isyung Pambayan. At ngayon, narito ang lingkod ng bayan, Milky Rigunan, Isyung Pambayan. Here comes the sun, here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Magandang umaga pong muli Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si Leth Narciso, ayan, pansamantalang humahalili kay Manang Milky Rigunan na ngayon ay nasa UPCAT, hindi dun sa mga maagang nakasubaybay sa DZRH. Ayan, malamang na-monitor niya kanina, no? Pero hindi ho si Ninang Milky yung nag-UPCAT, ha? Ayan, meron siyang mommy duty sa kanyang anak. Si Kuya Nate ba yan?
At ako pa rin ang inyong makakasama hanggang alas 9 ng umaga. Kaya sabi ko sa inyo kanina, di ba, bago ako mag-extra dun sa programa ko kanina, mababasa ang inyong mga mensahe. Okay, ngayong linggo, syempre magpapatuloy muli ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte diyan sa Senate Impeachment Court. Lunes hanggang Miyerkules. Tama ba? Mas maaga na ulit. Alas 10 ng umaga ulit mag-uumpisa dahil mayroon ng session ang dalawang kapulungan ng Kongreso. And speaking of session, ang inaabangan din ay yung nakatakdang pagsusumite ng pambansang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. At ang sabi, ang target ay bago mag-August 14, so next week pala. Para sa panukalang 7.2 trillion National Expenditure Program. Ito rin ang isa sa mga sinusubaybayan, kaya nga na iisip ko magiging abala talaga ang dalawang kapulungan, ang Senado at ang Kamara, lalo na yung sa bagay, actually hindi ko pwede sabihin na yung lalo na yung Senado, kasi nga ang prosekusyon, ang panig ng prosekusyon, alam naman ho natin ay mga kongresista, ang House of Representatives. So pareho talaga silang magiging busy sa pagtalakay sa pambansang pondo at dito sa impeachment trial. Nitong nakaraang linggo ay sumalang ang dalawang dating opisyal ng Land Bank dun sa impeachment trial. Kayo ba ay sumusubaybay ho dito sa pagdinig sa Senado? Marami yata sa ating mga kababayan ay hindi, pero siguro naman ay updated kayo sa mga napapanood ninyong balita, naririnig at nababasa. Here comes the sun. Here comes the sun. Kung talagang hindi magagawang tumutok, sa bagay kapag tumutok ka, tapos may ginagawa ka, wala ka nang magagawa, Pero kung live sa radyo, kagaya dito sa DZRH, pwede nyo mapakinggan yan, pwede nyo masubaybayan kahit may ginagawa kayo, di ba? Kumusta ho yung mga kababayan natin na maagang nagsimba ngayong linggo? Sinama nyo ho ba sa inyong dasal ang ating mga namumuno, ang ating bansa, at syempre yung ating mga kababayan na humaharap sa mga pagsubok, lalo na sa mga naranasang kalamidad? Okay, balikan natin yung sa impeachment trial. Ang sabi ng panig ng prosekusyon, ngayong sa impeachment hearings ngayong linggo, ang aasahan ay COA auditors. At alam naman ho natin na nagkaroon na rin ng go signal si Pangulong Marcos dun sa pagsusumite, nagbigay ng go signal sa Bureau of Internal Revenue na maisumite yung tax records ni Vice Presidente at ng kanyang mister, Attorney Manasseh Carpio, na kinu-question rin naman ni Attorney Carpio yung naging hakbang ni Pangulong Marcos na payagan ang BIR. Sabi ng palasyo ay karapatan yon ni Attorney Carpio basta't si Pangulong Marcos daw ay sumusunod lang sa proseso at sa itinatakda ng batas. So may lalabas nga ba? May pasabog ba kapag nabuksan ang tax records ng Vice Presidente? Sabi ng Malacanang, kung wala namang itinatago, walang dapat katakutan, mas maganda nga na lumabas na galing sa malinis ang kanilang pera. Here comes the sun. Here comes the sun. Ayun, sabi ni ating Teresita, pag sa radyo nakikinig siya,
kahit may ginagawa. Pag sa online daw, pasilip-silip lang. Grabe naman yung mga sumusubaybay dahil naaaliw daw sila. Akala ko sumusubaybay ako kasi marami kang natututunan, ganyan. Sabi ni Kuyang Andoy. Marami daw siyang napapakinggang wag naman natin sabihin yung ganung salita. Ano na lang, ano ba, nawiwili ka ba, Kuyang Andoy, or naiinis? Kapag may naririnig ka sa mga tanong ng senator judges. At kumusta ba ang inyong pagtingin sa ating mga senator judges? Bumibili ba kayo sa kanilang pag-uusisa? Lalo na sa mga humaharap na mga testigo? Nagagalingan ba kayo sa pagpresenta naman ng prosekusyon at sa sagot ng depensa? May mga parte na siguro para sa atin, hindi exciting, ganyan, boring. Pero mayroon din naman, 'di ba, na parang ganun pala 'yun. 'Di ba? Maganda rin na nadadagdagan talaga yung ating kaalaman ayan sa proseso at sa iba't ibang detalye. Sige, maya-maya ho yung inyong mga mga pagbati, lalo na dun sa mga nagdiriwang ng iba't ibang okasyon. Ngayong araw ba yan o ngayong linggo? Sa camera, mayroon akong papel dito kasi kanina hawak ko na ito bukod dun sa national budget na tatalakayin ng mababang kapulungan ng Kongreso, ayan, ang isa pala dun sa bill na naihain naman sa Senado ay yung mas mataas na tax exemption. Inihain ito ni Senator Francis Pangilinan, Senator Kiko Pangilinan. Ito na nga yung itaas ang tax exemption 350,000 annual salary mula sa dating 250,000. Hindi na sa kanyang panukala, hindi na bubuwisan ang unang 350,000 ng taunang taxable income. At sakop po ng panukala ang mga self-employed at professionals na gumagamit ng 8% gross receipt tax. Layunin rin ang panukala na mabawasan ang pasanin ng mga manggagawa sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at paghina ng purchasing power ng kanilang kita. Totoo naman ho, kasi 'di ba nga, lahat ng pinagkakagastusan natin, 'di ba? Lahat kasi ang binubuwisan. Imagine ninyo, babawasan tayo kakaltasan tayo ng buwis sa sahod. Tapos yung natira do sa sahod natin, magbabayad tayo ng bills na mayroon ding tax. At iba pa nating pangailangan, pagkain. Lahat. Diyan daw ho kinukuha ng pamahalaan yung mga panggastos naman. Wala namang problema Ang problema, kapag nababalitaan natin yung mga katiwalian, tapos bayad tayo ng bayad ng buwis, hindi naman ganun kaganda yung serbisyo. Yung halimbawang mapunta ka minsan sa isang tanggapan, sa isang ahensya, tapos makakaranas ka ng pagsusungit, Nakulang na lang sagutin mo yung nagsungit sa'yo. Yung nagpahintay sa'yo ng sobrang tagal. Na parte ng sahod mo galing sa akin, di ba? Ang iba pang mga issue pag-uusapan natin sa pagbabalik ng mga isyong pambayan. Pilipinas ang oras, 8:20 ng umaga. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, I'm Enteng Perez. I live here in Vegas and I'm a concert promoter. I could sustain this fabulous lifestyle in Vegas, not only have a fabulous job, but I have a fabulous healthy lifestyle. Number 1, good diet. Number 2, I have a good healthy regimen and routine. And of course, the most fabulous of them all is MX3 capsules and coffee. I love it. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas, ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa.
1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga hindi text messages. Mga comment, ayan, sa ating Facebook live streaming. Bawas-bawas tayo. Kasi si Senyas na naman to maya-maya ng konti. Good morning kay Miggy Villa, kay Francisco Antonio Ramirez Garcia, Anthony Abrenica, Raul Destacamento from Sorsogon, si Ramon Abadillo ng Santa Rosa, Laguna, Ivy Gutierrez ng Tayug, Pangasinan, Belen Rivera ng Santo Tomas, Batangas, si Wilma Limpios, sabi niya, taga Cityland, Barangay de Ocampo 13, Martires, Cavite. Sabi niya, nakikinig lang ako sa radio. Mahirap nang mag-comment sa mga magagaling. Ito ay patungkol sa impeachment trial. Ano ho? Ayan, nanonood rin sa atin si Saturnino Lauay Sr., Didi Manuel, dyan sa Bacoor, Cavite. Si Henry Dolohan ng Botolan, Zambales, Mapataw, Jerizon, dyan sa Cagayan Valley. Revelito Magallones ng Victoria, Tarlac, Leo Havares ng Puerto Princesa City, Palawan. Ayan, naalala ko lang kahapon kasi, ayan, dahil day off ko, nanonood ako ng mga travel vlog. At napakaganda talaga. Isa sa mga napanood ko ang El Nido. 'Di ba? Yung mga hindi ko pa napupuntahan, napaulit-ulit kong pinapanood. Tinatakam ko lang yung sarili ko. Maraming salamat kay Fatima Manlabaw, si Tristan Wyatt Gulay, Annabel Fuentes ng San Jose Occidental, Mindoro. Si Edmar Abad, tamang usok lang daw ngayon. Hindi, bakit naman? Ayaw magsimba sa bagay. Kung nagagawa mo pa rin namang magdasal, kuya, ha? Hello! Ayan, may pumasok. Rolin Narciso, taga Negros daw siya at nanonood siya ngayon. Aba, kaapelyido ko si Kuya Rolin. Si Ivy Gutierrez dyan sa Pangasinan at si Eli Galsote dyan sa Bacoor, Malino. Si Melvin Ugbamin, Lauro San Jose ng Bicol, Camarines Sur, Jepoy Moneva ng Cotabato City, si Florence Regalo at si Robert Escala ng Calamba City, Canlubang. Marami-rami pala yung na-screenshot ko. Si Dean Llorca, Atoy Bansil at si Melvin Ugbamin. Ayan. Okay, maya-maya yung sa YouTube, ha, kasi nasa harap ko lang naman. Na may monitor dito sa harap. Yung sa Facebook kasi, kailangan kong i-check sa Facebook, sa ating page ng DZRH News, tapos i-screenshot ko yung mga comment. Okay, nasaan na ba tayo sa pinag-uusapan natin kanina? Yung sa impeachment, ano? Kontento ba kayo dun sa naging testimonya naman nung dalawang dating opisyal ng Land Bank? Dahil kung ang prosekusyon, sabi nila ang napatunayan daw doon yung pag-withdraw ng 612.5 million na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong panahon ni VP Sara. Dahil ang sabi ng mga testigong sina Violeta Constantino at Nenita Camposano, unusual ang malalaking cash withdrawals na kanilang nasaksihan sa mahigit 3 dekada ng paglilingkod sa Land Bank. Pero sinabi rin naman nila na hindi naman masasabing porket unusual ay illegal na.
Yan yung mga kabilang sa pinag-aaralan at titimbangin ng ating mga senator judges. Ang inaabangan ay yung yung tax records ng BIR. Kung mayroon bang mga impormasyon na lalabas doon. Naiintindihan din naman natin yung kampo ng mga Duterte. Kasi bagamat ang sabi ng Malacanang, di maganda kung malalaman na sa malinis galing yung kanilang pera. Tayo nga rin kahit pa 5,000 lang yung nasa bank account natin. Diba? Hindi naman natin ipangangalandakan o ipinangangalandakan, diba, yung laman ng ating mga bangko. Sasabihin na naman ng iba dyan na buti nga may 5,000 ka pa. Ay, pero totoo yun naranasan ko rin yun dati. Na talaga namang dadaan lang. Actually, kahit ngayon. Dadaan lang yung sahod mo, parang withdrawin mo lang, dadaan lang dun sa payroll account mo. Tapos pag binudget mo na, talagang halos walang matira. Sakto lang sa mga pangangailangan. Kulang pa minsan. Yun yung gagawan mo naman ng paraan para madagdagan. Gagawa ka ng paraan, didiskarte ka na, madagdagan pa yung kita mo kasi yung sahod mo kulang pa sa mga gastusin. Paano ka pang extra, Paano pa yung mga sasabihin natin na deserve ko to? Ayan, nakaka-relate yung ilan sa ating mga kababayan na minsan, di ba, ganun tayo na dahil yung sahod natin ay kulang nga o sakto lang, hindi na natin nabibili yung iba na matatawag na luho. Pero minsan nararamdaman din naman natin na parang dapat bumili naman ako noon kasi trabaho ako ng trabaho. So dapat ay matikman ko rin yun kung pagkain yun, di ba? Kaya may gustong-gusto ka na gamit na pakikinabangan mo na nanghihinayang ka na gumastos doon, na pag-iisipan mo pa ng maraming beses, kailangan ko ba? O gusto ko lang? Ako, may mga nagdedebate na tungkol sa impeachment. Siyempre, yung ilan sa atin ay may gusto sa paraan ng pagtatanong ng ilan sa ating mga senador. Yung iba naman ay medyo hindi rin nagugustuhan, na parang ang sabi nga ng iba parang namang obvious masyado na kumakampi dun sa kabilang panig. Well, hindi pa naman tapos. Actually, kaumpisa pa lang. Ilang araw pa nga lang ba? Ilang linggo pa lang? Diba? Nabawasan pa nga ng 2 araw dahil dun sa SONA ng Lunes at kontra SONA nung Martes. Pero ngayong linggo, ayan, na 3 araw na naman, Lunes hanggang Miyerkules, siguradong mainit na naman ang magiging usapin sa impeachment. Nag-break lang tayo nung nakaraang linggo na ang topic, karamihan ay yung mga binanggit ng Pangulo dun sa SONA. Pero kapag may mga bagong impormasyon na lumabas dito sa impeachment trial, impeachment hearing, siguradong mainit na naman ang debate ng ating mga kababayan, lalo na sa social media. Oo nga pala, ang isa pang balita na humabol nitong nakaraang linggo, nitong weekend, ay yung paggalaya ni dating Senador Bong Revilla na pinayagan ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa. Anong piyansa? 1 milyon para sa kasong malversation. Siyempre, yung ating mga kababayan, yung iba ay hindi rin sang-ayon sa naging hakbang na yan. Sabi naman ng iba, hindi pa naman tapos ang kaso. Ano pa lang yan? Bail petition.
So aabangan natin kung saan nga ba mauuwi dahil marami na rin tayong nasubaybayan ng mga ganyang pangyayari. At ano nga ba ang kinahinatnan? Ay gusto ko yung maraming nag-share tungkol sa kanilang mga sweldo, sahod. Sabi ni Bentong, koreka. Pag hindi napunta sa bangko, paycheck to paycheck ang kalakaran dahil madaling gastahin ang nasa bulsa lang ang pera. Totoo yan. Yung sa akin kasi, wini-withdraw ko doon sa payroll account kasi sabi nila dati, sabi nila na hindi ka dapat dyan nag-iipon, hindi mo dapat ini-stay dyan yung pera mo. So ililipat mo lang doon sa ibang account mo. Yun ay kung may matitira. Hindi ko sinasabing wini-withdraw ko at nililipat lang sa ibang account. Paano naman yung gastusin ko? Ayan, kapag may natitira, magsusubi tayo ng pang-emergency, syempre. Savings kung kaya. At pang-travel, pang-ipon. Para makatravel, yun yung deserve ko to. Okay, Het. Ikaw na ulit. Pilipinas ang oras, 8:36 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa. Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balik ang palatuntunang Isyung Pambayan.
Nagbabalik po ang programang mga isyong pambayan at pansamantalang humahalili kay Manang Mil Kirgunan. Ito po si Leth Narciso. Nasabi ni Het, may isa pang gap. Yung kababalik mo lang no? Okay, sige, pasadahan natin yung ilan pa sa mga mensahe. May tatalo pa ba sa encashment ni Inday to cash pero zero cash daw lumalabas sa SALN plus bank accounts niya. Yung pag-withdraw ng malalaking cash ay gawa ng contractors at district engineers na sangkot sa GHOST substandard flood control projects. Ipinakita pa nga sa video ni na Hernandez. Si Bento, ngayon ay kaskas sa card ang gamit ko pero pag bayaran na ay pay in full plus meron pang cashback. Parang alam ko yung gamit mong yan, Bentong. Malamang pareho tayo. Syempre nanghihinayang din tayo do sa cashback, kahit lang yan, 1%. 'Di ba yung kahit 100 pesos yung babayaran mo? Gagamit ka ng card kasi may cashback. So magkano yung balik? Piso, tama ba? Sabi ni Ini, same tayo Let. Basta yung sobra sa gastusin, lipat sa savings account. Di mo kasi alam ano ang mangyayari sa hinaharap. Totoo ho. Kaya din tinatanong ko nga kanina yung account dun sa SSS. Kasi hindi ko na alam yung proseso ngayon. Halimbawa kapag may loan ka, saan ba pumapasok? Sa bank account, tama ba sa bank account daw na naka-register sa SSS? Kasi dati, nung huling loan ko sa SSS, parang cheque pa yung natanggap ko Hindi na ulit ako naglo-loan kasi inilalaan ko yon kapag may emergency, tas kailanganin, di ba? At least ay may matatakbuhan ka. May mauutangan ka pala. Sa sa Pag-ibig rin. Dati naglo-loan ako diyan kasi pinapayuhan ka na mag-loan ka para tumataas daw yung halaga na pwede mong i-loan kalaunan. So irereserba na lang natin kapag kailangan. Sabi ni Lydia Peligro, marami talagang fake news. Saan ho ba yung tinutukoy ninyo sa social media? Sa bagay kahit hindi yata sa social media Kagaya ngayon, di ba? Mayroong lumabas na yung tungkol sa utak ng Pilipinas. Yan, ang outstanding debt ay umabot sa record high na 19.07 trillion at the end of June 2026. Tapos yung mga comment na kaagad, sobrang negatibo sa administrasyon. Pero kailangan ho nating maintindihan na hindi, yung utang ho na yan ay hindi lang naman Administrasyong Marcos ang nangutang. Yan ho ay mula pa nung mga nakaraang administrasyon. So tuwing bawat administrasyon ay laging record high kasi parang hindi naman bumababa yung utang natin ever. Base sa siguro yung kung mula halimbawa nung nakaraang administrasyon hanggang sa kasalukuyan, laging pataas, laging kulang yung pantusto sa ating budget at kaya kailangang mangutang ng pamahalaan. Ito halimbawa, ni-research ko to para naman may idea yung ating mga kababayan. Hindi tayo naliligaw basta-basta. Noong 2016, tama ba? 2016 nung maupo ang administrasyong Duterte. At the end of June 2016, ang utang ng Pilipinas ay nasa 6.09 trillion pesos. Noong 2017, naging 6.65 trillion. 2018, 7.29. 2019, 7.73. 2020, 9.79. 2021, 11.73. 2022, 13.41.
2023, 14.62. 2024, 16.05. 2025, 17.71. Nung May ay 18.55 trillion at ngayong nitong June, 19.07. Di ba napansin nyo, pataas lang ng pataas, nadadagdagan yung utang ng Pilipinas pero hindi nababawasan. Bagamat mayroong provision sa budget para sa pagbabayad ng ating utang, hindi rin kasi ganoon kalaki yung napupunta doon. Parang kumpara dun sa inuutang natin, syempre mas malaki yung inuutang natin kaysa dun sa halagang pinangsusulong natin, pinambabayad ng utang. Okay, ayan, sabi ni, teka. Sabi ni Andoy, basta ako kumakain ng 3 beses isang araw. Sobrang blessed ko na. Talagang, oo, madaming hindi kumakain 2 beses isang araw. Sabi ni Ateng Teresita, ako ay naiinis sa pagtatanong ng 3 senador. Sino ba yung 3 senador na yan? Malamang may idea rin yung iba nating kababayan kung sinong tinutukoy ni Ateng Teresita. Ang iniisip ko, bakit kailangan mag-withdraw ng super laking cash? Ako 10K lang mag-withdraw ng cash sa ATM. Pwede na mga check or online magbayad, kahit nga salaries ng empleyado pwedeng online. Oo nga. Hanggang 10. Kasi pag mas mataas dun sa amount, iba-iba yung mga bangko ng hanggang magkano yung pwede mong withdrawin halimbawa sa ATM. Pero pag sobra doon, kailangang mag-over the counter ka na. Ang isa pa sa napapansin ninyo sa mga bangko, ito may mga narinig akong ganitong reklamo Kapag nagdeposito ka ng pera, kahit gaano pa kalaki yan, okay lang, tatanggapin nila yan. Kapag nag-withdraw ka ng pera, tapos medyo malaki-laki yung withdrawin mo, parang tinatanong pa ba kung saan gagamitin, parang ganyan. So iba, bakit ba? Pera ko naman yan. O meron din daw na na kapag nagdeposito ka tapos sobrang laki, siguro maintindihan din naman natin yung mga bangko na kung halimbawang hindi naman ganun ka-active yung account mo tapos o kaya maliit lang talaga yung maintaining balance mo, tapos bigla kang nagdeposito halimbawa ng sobrang laki, talaga namang magtatanong rin yung mga bangko, baka may iba lang sa atin na hindi ganun yung yung pagtanggap na bakit naman ganun sila mag-usisa. Well, 'di ba? Meron ngang batas tungkol ho diyan. Good morning po kay Melissa Ahes. Ayan, pinapabati ho kayo ng inyong asawa diyan sa San Pablo City, nakikinig daw ngayon. Maganda naman yang pagtataas sa 350,000 ng exemption sa income tax. Pabor kahit saan ko na self-employed, baka naman lumaki lalo ang utang ng gobyerno. Ayun din yung problema Kapag halimbawa binawasan yung buwis, tapos walang ibang mapagkukunan ang pamahalaan ng pantustos doon sa ating National Expenditure Program. Saan din kukunin? Ayun nga, mangungutang. Sino nagbabayad ng utang? Tayo rin, syempre. Si Bentong, sabi niya kay Evan, Grace Piatos daw is no other than Inday herself. Marami ang excited. Ayan, si Evan, sabi niya, push the impeachment. I want to know who is Grace Piatos. Sabi ni Ohenso, yung kapitbahay namin biglang nagkasasakyan, hindi naman sila ganun kapera. Pwede ko rin bang pabuksan ang bank account nila?
Ay, happy birthday kay Gabriel Viernes Reyes. Nagdiwang ng kanyang kaarawan kahapon. 16 years old na siya. Happy birthday, Gabriel. Si Kuyang Arnold, good morning, Let. Maulan dito sa Ilagan City, Isabela, na talaga namang okay, at least okay, para daw sa pananim na mais. Sana ho'y marami kayong anihin. Sabi yang ayuda parang vote buying sa totoo lang, sabi ni Antonio Carrasco. Yun nga, kaya hindi rin natin masisisi yung ilan sa ating mga kababayan na sinasabing, bakit ba hindi gawa ng paraan na gumawa ng mga programa para itong mga may hirap na ito ay magkaroon ng trabaho imbes na binibigyan lang sila ng ayuda. Yung mga pansamantalang ayuda na ibinibigay, maiintindihan pa natin. Halimbawa, kung base doon sa mga paliwanag ng mga opisyal, yung mga halimbawa, kapag itong nangyayaring giyera sa Middle East, na apektado tayo dahil dun sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na nakaapekto sa presyo ng mga bilihin. Kasi ang iniiwasan, halimbawa, nakaalis na, may mga kababayan tayo na nakaalis na dun sa estado ng pagiging mahirap, pero dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin na yung kanilang panggastos ay hindi sasapat, at kapag yun ay ginastos nila, na baka pwede silang bumalik dun sa pagiging mahirap. Yun daw ang inaagapan ng pamahalaan. Pero yung forever na. Ayan, marami pa rin ho ang kumu-question sa 4-piece. Marami ang hindi pa rin sang-ayon dyan. Lalo na kapag gaya sabi ko kanina, kapag nakikita nila na yung ilan sa mga, hindi naman natin nila lahat, yung ilan sa mga benepisyaryo, parang hindi nila deserve. Okay! Pakyut na ulit si Het. Sumisilip-silip. Pilipinas ang oras, alas 8:52 ng umaga. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Check na araw mga health checkers. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama pa rin ang ating mga eksperto. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH. Una po ng isang magandang hapon. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Check na araw mga health checkers. Pilipinas, Metro and Mega Manila, it's the midweek Wednesday. Malusog na gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang evening Luzon, Visayas at Kayong salamat sa inyong pagpaminaw, pagtanaw. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host
ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Pabalik ang palatuntunang Isyung Pambayan. Ilan pa sa mga mensahe sa ating Facebook live streaming, si Arturo Comilio. Ayan, nanonood daw siya sa Llorente, Eastern Samar. Si Wilma Limpios, happy birthday kay Joy Laurente. Hermogenes Cardenas, good morning po. Willie Velasquez, si Bongbong ng Santiago City. Sabi ni Wilma, kawawa naman mga apo ko, malaki utang ang Pilipinas, magbabayad pa rin tayo. Bagoong na nga lang ulam ko. Oh, masarap yung bagoong minsan, ha? Tapos may kasamang nilagang talong at nilagang okra. Minsan lang, wag lagi-lagi. Grabe naman kung lagi-laging bagoong ang ulam. Sabi ni Bentong, malaki utang ng bansa dahil sa pandemic pero maraming yumaman sa administrasyon na ngayon at ngayon ang nagbabayad niyan. Ayan, sabi ni Ating Teresita, baka online na rin ang SSS loan kasi ang pension online lang pumapasok sa enrolled bank account ng pensioner. Sabi ni Ini, maganda ang regular na paglo-loan sa SSS at Pag-ibig. Kasi pag di mo gagawin yon, may ibang gagamit ng account mo. O, totoo daw ho yan. Kami sa office after 50% ng loan na bayaran, renew na agad kami. Pwede naman yon. Sabi ni Noel Dolosan, dapat singilin ng gobyerno ng Pilipinas ngayon ang bansang Amerika at Israel sa mataas na presyo ng gasolina, pagkain at iba pa. Ito ang masamang resulta ng ginawa nilang giyera sa gitnang silangan. Hello kay Michael Montero, kay ayan, tumaas na. Ayan, si Noel Dorosan ay nanonood sa atin ngayon sa maginaw na Melbourne, Australia. Ingat-ingat po ha dun sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang panig ng mundo. Na yung iba ay nakikipagsapalaran para sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Yung iba naman ay mas pinili ng doon manirahan. Doon sila nakakita ng oportunidad, mas magandang oportunidad. At yung iba naman ay nagto-travel lang, bakasyon. Ayan, vacation mode. Si Kaloy, nanonood sa atin dyan sa Palawan, South Brooks Point. At si Franz Larel Dumagasang. Nakasing space. Yung mga pangalan, ayan. Nanonood sa atin sa Binangonan, Rizal. Sabi ni Ini, nagtataka ko bakit tuloy pa rin tayong pinapautang ng World Bank at ADB kung talagang mahirap ang Pinas, bakit ganon? That only means may capacity tayo to pay off our debts, di ba? Ay, ito naman ang sosyal na bagoong kasi ang kasama ay kare-kare. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ingat-ingat po. Ano man ang inyong mga lakad ngayong araw ng linggo, ano man ang inyong mga gagawin, iba yung pag-iingat. Ayan, lalo na dun sa mga lugar na malakas ang ulan, nakararanas ng mga pag-ulan dahil epekto ng habagat at ng bagyong Luis.
At sa ngalan po ni Manang Milky Rigunan, ako po ang iyong nakasama, Leth Narciso, dito sa mga isyong pambayan. Susunod na, DZRH documentary kasama sina Giselle Ricafort at Ediel Parosa. Pilipinas ang oras, 9:00 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.